target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito nga, matapos nating ma-interview kamakailan na si Congressman Erwin Tulfo, di ba't kino-question nga ho ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Congressman Erwin Tulfo yung pagkakaroon ho kasi ng Maya Digital Savings Bank. Kumbaga yung pinaka-link doon ho sa e-games platform ho nito. Nung makausap po natin si Kong Erwin Tulfo, napakarami ho mga nag-comment ho sa atin at may mga tumawag. Nako, tama ho kayo, Ka-Rex. Tama ho yung tinuran ho ni Congressman Erwin Tulfo. At yung Maya Digital Savings Bank link, kumbaga yung e-games platform ho niyan, napakarami ho mga nakapaloob na e-games, yung mga sugal ho dun sa online games yung mga kaibigan, na halos karamihan, puro mga minor ding edad, kumbaga mga kabataan yung nalululong. Ang tanong, ano ho ginagawa ho dito ng Bangko Sentral? Ang tanggapan ho ng PAGCOR. Hindi ba kayang kontrolin ho yan? Para ikat yung sinasabing mga link, yung mga online games, yung mga nagkalat ho ngayon sa mga Facebook, na mga pinopromote ho ng mga kilalang vlogger. Pagkatapos ho ng content ho nila, ipopromote ho nila. Di ba? Kaya doon ho sa privilege speech yung mga kaibigan, na hinain ho ni Kong Erwin Tulfo yung House Resolution 1464 upang imbestigahan. Dapat ho talaga imbestigahan ho yan ng Kamara, yung pagkakaroon ho ng digital banking platform. Kasi may mga gambling application ho dyan na direkta, na nakapasok ho yung mga big time ho ng mga gambling lord. Kaya doon ho sa kanyang privilege speech yung mga kaibigan no Martes, sinabi ho ni Erwin Tulfo o ni Kong, yung platform ng Maya, meron daw ho yan link doon ho sa mga gambling apps. Ang problema ho kasi dito, mga kaibigan, sabihin na ho natin, na plano hong paimbestigahan ho yan. Meron ho kasing 6 ho na digital bank sa bansa. Naandyan ho yung Maya, naandyan ho yung Uno, yung Tonic, yung CIMB, yung Union Bank, at saka ho yung GoTime Bank. Yan ho yung mga tanging Maya lamang na umano na may mga link doon ho sa mga gambling apps. Kaya nga ho nung kinausap po natin kamakailan si Congressman Erwin Tulfo, napakarami, dinagsaho tayo ng mga text na sinasabi, teka, bakit yung Maya? Ba't yung GCash? Hindi din ho tumbukin. Diyan ho sa privilege speech na yan, ba't hindi ho isama ho yung GCash? Samantalang, Ka-Rex, para lang ho sa kaalaman mo, sabi ko, hindi ko alam Malay ko ba, nung mga nagsulputan ho mga e-games na yan, yun pala hong GCash, may apps ho yan, kapag pumunta ka dun sa mga site na yon, napakarami pala akong nakapaloob ho na e-games. Kaya pala ako yung mga kabataan, minsan, naglalaro ho sila, kagaya ho nung Casino Plus, yung Color Game Live, na andyan ho yung in-play. Napakarami, meron pa hong online sakla, may mga online color game. Ito, kaya lang ho natin kino-question, kasi nga, nagkaroon ho dyan ng privilege speech yung mga kaibigan, si Kong Erwin Tulfo, doon ho sa kanyang House Resolution 1464. Ang tanong, Ka-Rex, paano ho yung sa mga GCash? Yung mga apps na napakarami rin ho mga illegal gambling ho dyan. Yung online sakla, yung online tong-it, yung Casino Plus, yung Arena Plus NBA, may mga sugal din ho dun sa NBA. Halos lahat ho yan, nakaakibat ho dun sa GCash. Na isa din ho dapat ho dun sa imbestigahan at maging ang tanggapan ho ng PAGCOR, maghimasok ho dito. Sino ho ba mga gambling operator ang nagpapatakbo ho niyan yung mga e-games na yan na nakapaloob ho dun sa Maya Digital Bank at saka ho dyan sa GCash na yan, di ba? Hindi ho kayang kontrolin samantalang yung isabong na talamak, pinahinto ho nila. Samantalang iisa rin ho magiging role ho niyan. Sugal, doon ho sa e-games na nakapaloob. Dyan ho sa GCash na yan, Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation.
Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.